At sa nakaraan nating kwento, pumayag ang ama ni Henry na si Baron Hans Morris na papuntahin ang dalawa nitong anak sa training ground para mag-sparring, at para patunayan ni Henry ang kanyang lakas at turuan ng leksyon ang mayabang na kapatid. Nang makarating at magkaharap na ang dalawang magkapatid sa training ground, dumating na din ang kanilang ama, ang kanyang pangalawang asawa, at mga tauhan at alipin upang manood. Hinagis ni Kevin ang isang kahoy na espada sa ating bida, agad niya itong sinalo at pinaikot-ikot sa kanyang kanang kamay, napansin ni Henry na kasing bigat ito ng isang tunay na espada. Habang pinapanood ng pangalawang asawa at mga alipin ang laban, ang isa sa kanila hawak ang pisngi ay napasabi sa kanyang isipan na kahit medyo nagbago si Henry ay hindi ibig sabihin na kakayanin na nito ang kanyang nakababatang kapatid na si Kevin. Ipinahayag ng kanilang ama ang mga panuntunan, ang unang sumuko ang matatalo, ngunit hindi nila dapat kalimutan na sila ay magkapatid. Binigay na ng ama ang hudyat para magsimula na ang kanilang laban. Ngumiting may kumpiyansa si Kevin at sinabihan niya si Henry na ibibigay niya ang unang pag-atake sa kanya. Ngumiti si Henry pumayag sa kanyang mungkahi, hindi pinalampas ng ating bida ang pagkakataong ito, agad niyang pinalakas ang kanyang lakas, leksi, at reflexes. Bagamat hindi na kasing lakas ang epekto ng combat magic na katulad ng dati, sapat pa rin ito upang pabagsakin at turuan ng leksyon ang mayabang niyang kapatid. Sa gulat ng lahat, bigla siyang lumundag sa ere, dahilan upang matarante si Kevin, mabilis na nakalapit si Henry sa kanyang kapatid. Hindi inaasahan ni Kevin ang ganoong kilos mula sa kanyang kapatid. Napaatras siya nang hindi sinasadya at napasigaw, sa isang matinding hampas, tinamaan ni Henry ang espada ni Kevin ng buong lakas, halos hindi niya napigilan ang sarili sa bigat ng tama. Maging ang kanilang ama, ang ina ni Kevin, at maging ang kanilang mga alipin ay nagulat sa hindi inaasahang pangyayari. Hinawakan ni Henry Morris sa leeg si Kevin, na nagdulot ng matinding sakit, sinipa niya ng malakas sa paa si Kevin para mawalan ito ng balanse mula sa kanyang pagkakatayo. Sa isang mabilis na galaw, itinulak niya ito sa sahig at nabitawan pa ang hawak nitong espada. Kahit iniinda ang sakit, pinilit kaagad ni Kevin na itayo ang sarili. Itinaas ni Henry ang kanyang kahoy na espada sa takot na si Kevin, handa nang turuan ito ng leksyon at matapos ang laban. Pinukpok ni Henry ang kahoy na espada kay Kevin, na ginamit ang dalawang kamay para proteksyonan ang ulo nito. Dahil sa napakalakas na paghampas, naisip ni Henry na kung haharanggan niya lang ang kanyang pag-atake gamit ang kamay ay maaaring mababalian siya ng buto. Nag-aalalang hiniling ng kanilang ina kay Baron Hans na itigil ang laban, ngunit hindi rin ito makahanap ng tamang salita dahil sa takot. Malakas na boses na inutusan ng Baron si Henry na huminto na dahil baka mapatay pa niya ang kanyang kapatid at ang laban nila ay napagdesisyonan na. Nang marinig ito, huminto si Henry, itinuhog ang kanyang kahoy na espada sa lupa sa tabi ni Kevin. Tinanong ni Henry sa kanyang ama kung may iba pa ba siya na gustong mapatunayan. Dahil sa pagkagulat, sumagot ang kanyang ama na sapat na iyon at tama ang sinabi niya kanina. Iminungkahi ni Henry na sa kanyang ama na ipagpatuloy na lang ang kanilang usapan tungkol sa kung sino ang papasok sa kanilang dalawa sa akademya. Umalis na si Henry sa lugar ng training ground at nagpaalam na aalis na siya at gusto na niyang magpahinga dahil siya ay napagod. Samantala, ang lingkod ni Henry ay hindi makapaniwala sa lakas ng kanyang young master. Nang sumapit na ang gabi sa hapagkainan ng mga alipin, nainis ang alipin sa kapwa nito alipin matapos hindi siya paniwalaan ito sa resulta ng laban ng dalawang magkapatid na Morris. Lumingon siya sa katabi nito para patunayan at paniwalaan nila ang kanyang mga sinabi, na kung saan isa rin ito sa mga nakasaksi. Nagulat ang dalawang alipin, hindi makapaniwala sa kanilang narinig na sinabi na tinatago lang ng young master Henry ang kanyang lakas sa buong panahon. Pagkatapos ng laban, naligo si Henry at napagtanto niyang maganda rin pala ang katawan na ito at may likas na kakayahan sa mahika. Kinuyam ni Henry ang kamao at naisip kung gaano katamad ang dating may-ari ng katawan na wala itong naabot sa napakaraming taon, at nagpasya siya na gawin ang mas mahusay para sa katawan sa sarili niyang mga kamay.
Napagtanto ni Henry na kailangan niyang manaig sa kakulangan niya sa mana gamit ang isang teknik. Sinimulan niyang subukan na lumikha ng ika-4 na bilog na mahika, ngunit napahawak siya bigla sa dibdib at nakaramdam ng matinding sakit dahil sa kakulangan niya sa mana. Biglang pumasok sa isipan niya ang isang paraan na tuluyan na niyang nakalimutan. Kinabukasan, inabot ni Henry ang listahan at inutusan niya ang kanyang lingkod na nagngangalang Kohol na kumuha ng halamang gamot. Nagtanong naman sa kanya ito kung may sakit ba siya. Sinigurado ni Henry na wala siyang sakit at pinapakuha niya lang ito nang walang anumang tanong. Umalis na si Kohol tumatakbo para kunin ang mga kailangan na nasa listahan at para makabalik agad. Umaasa si Henry na sa paligid pa rin ang mga materyales na kailangan niya, at ngayon na siya ay patay na sa katawan niya dati ay hinulaan niya na pati ang himala na droga ay magtatapos na din. At inaalala at inilarawan ni Henry ang mystery elixir na tinatawag niyang Miracle Blue. Ginawa niya ang Miracle Blue nung nasa antas pa siya ng 7 bilog na mahika, na kumpleto niya ito na umabot sa kalahating taon. Ito ay isang malakas na gamot na may katangian ng pagtaas ng talento ng isang salamangkero, may kakayahan nitong i-unlock ang limitasyon ng user at nagbibigay daan para sa kanila na magkaroon ng kumpletong access sa buong potensyal, at may kakayahang hinahayaan ang mana na tumaas ng malaki. Makalipas ang ilang mga oras, nakabalik na si Kohol bitbit ang isang sako at sinabi na ang lahat na nasa listahan ay nakuha niya maliban sa isa. At tinanong naman ni Henry kung ano yun, kinuha niya ang papel at sinabi na hindi niya nakuha ang nasa ibaba ng listahan na The Green Crow Flower. Napatanong si Henry sa kanya kung naubusan na ba sila ng halamang gamot na yun. Tumugon si Kohol na ayon sa medicinal merchants mayroon silang problema. Pinaliwanag ni Kohol na inatake ng mga tulisan ang mga daanan ng kalakalan kaya hindi na-deliver ang mga paninda sa loob ng kalahating buwan, at kahit ang pagpasok sa teritoryo ay hindi nila magawa dahil sa takot. Nagulat si Henry at tinanong kung alam na ba ito ng kanyang ama, na si Baron Hans Morris. Sinabi ni Kohol na sinubukan ng Baron hulihin ang mga tulisan ngunit hindi niya ito nagawang mahuli dahil sila ay medyo mailap. Hindi makapaniwala at nadismaya si Henry na hindi kayang sugpuin ng kanyang ama ang mga kararamput lang na mga tulisan. Inutusan niya ang kanyang lingkod na ihanda ang kanilang mga kabayo upang bisitahin ang mga tulisan mismo. Nag-alala si Kohol at binalaan ang young master nito na sinabing delikado ang lugar kahit sa panahon ng kapayapaan, lalo na ngayong may mga tulisan pa ang dumarami. Ngunit sinabi ni Henry na sasama rin siya sa kanya, at nagulat na lang si Kohol sa mismong sinabi ng kanyang young master. Idinagdag pa ni Henry na pinipigilan siya ng mga tulisan na makuha ang kanyang kinakailangan, kaya't nagpasya siya na pumunta doon para lipulin na din ang mga tulisan. Makalipas ang ilang sandali, narating na nila ang kwadra ng mga kabayo. Dinala ni Kohol ang isang payat at mukhang may sakit na kabayo malapit kay Henry. Hindi nasiyahan si Henry at tinanong kung wala ng iba. Sinagot siya ng lingkod na ito ang kanyang pribadong kabayo. Naiinis na sinabi ni Henry na tuturuan niya ng leksyon ang tagapamahala ng kwadra pagkatapos nilang bumalik. Inutusan ni Henry ang kanyang lingkod na bumalik para kumuha ng espada na magagamit niya. Nagtanong si Kohol sa kanya kung may iba pa ba siyang kailangan bukod doon. Nakangiti at tugon ni Henry kay Kohol na sapat na yun, at pabiro niyang sinabi na kung gusto niyang mabuhay ay kumuha na din ito ng mga kakailanganin nila sa paglalakbay. Nang makaalis na si Kohol, kinausap ni Henry ang kabayo na halatang hindi siya inalagaan ng maayos ng tagabantay. Hinawakan niya ito at pinangalanan na Jade, tulad ng dati niyang kabayo, at bibigyan niya ang kabayo ng bagong buhay. Kinagat ni Henry ang kanyang hintuturo hanggang sa ito ay maglabas ng dugo. Gumamit siya ng mahika upang palakasin ito at isinulat ang mahiwagang simbolo sa katawan ng kabayo. Habang nagaganap ang pagbabago, nakaramdam ng matinding sakit ang kabayo. Humingi ng paumanhin si Henry dahil wala pa siya sa antas para lagyan ito ng mga katangian ng pampamanhid at hindi niya kayang bawasan ang sakit nito. Lumiliyab at binalutan ng enerhiya ang buong katawan ng kabayo. Pagkatapos ng pagbabago, naging mas malakas at malusog ito. Nakabalik na si Kohol bitbit ang espada ni Henry.
Nagulat ito nang makita ang kabayo at tinanong niya si Henry kung saan nagmula ang bagong kabayo. Ngumiti si Henry at sinabi na ito pa rin ang parehong kabayo, ngunit hindi ito mapaniwalaan ni Cole at mariin na sinabi na hindi iyon ang kaparehong kabayo. Siniguro ni Henry sa lingkod na hindi siya nagsisinungaling sa kanya. Napakusot sa mata sa pagkalito si Cole kahit gaano siya tumingin sa kabayo ay hindi niya iniisip na katulad ito ng dati. Bago sila umalis ay tinanong ni Henry ang kanyang lingkod kung nakuha niya ba ang lahat ng inutos niya. Tumugon naman ito ng oo. Ngunit nag-aalala niyang sinabi sa young master na kapag nalaman ito ng kanyang magulang ay tiyak na magkakaproblema sila. Ginarantiya naman siya ni Henry na wala siyang dapat ikabahala. Maya-maya nagpatuloy na ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Matapos ang ilang oras na paglalakbay narating na nila Henry ang kampo ng mga tulisan. Inutusan ni Henry si Cole na magsuot ng maraming alahas upang maakit ang mga tulisan. Kahit ayaw ni Cole na gawin ito, ay sumunod pa din siya sa kanyang young master. Ilang sandali pa, narinig ni Henry ang mga ingay sa paligid na hindi masyadong malayo sa kanilang distansya. Sinabihan ni Henry ang lingkod na bagalan lang nila, upang makuha ang atensyon ng mga tulisan. Takot na sinabi ni Cole kay Henry na hindi pa huli para sa kanila na bumalik, pabiro na sinabi niya sa lingkod na hindi siya mamamatay mag-isa dahil kasama niya siya. Hindi nagtagal lumitaw na ang mga tulisan sa harap nila at sumigaw na huminto. Napansin ni Henry na napapalibutan sila ng maraming tulisan, hindi niya inaasahan na lilitaw sila ng mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Napagtanto niya na kanina pa sila binubuntutan ng mga tulisan para masiguro na wala silang kasama na mga bantay. Sinabi ng pinuno ng mga tulisan na ibigay nila ang kanilang mga alahas at kabayo kung gusto nilang mabuhay. Nataranta ang lingkod sa dami ng tulisan at tinanong niya si Henry kung ano na ang gagawin nila. Sinabi ni Henry na matatapos ang lahat sa oras na magising siya mula sa kanyang pagtulog. Nagtatakang tanong ni Cole kung ano ang ibig niyang sabihin. Pinatulog ni Henry ang kanyang lingkod gamit ang isang hampas sa batok upang hindi siya nito makitang gumamit ng mahika. Nahulog si Cole sa lupa mula sa pagkakasakay nito sa kanyang kabayo, bumaba na si Henry at sinabihan ang kabayo niya na si Jade na maghintay sa kanya. Nakakalokong ngiti na tinanong ng pinuno ng tulisan kung bakit niya ginawa yun sa kanyang kasamahan, kalmadong tumugon si Henry na magiging sagabal lamang siya sa kanya. Natawa ang pinuno ng mga tulisan at sinabing hindi kakayanin ni Henry ang labanan silang lahat ng mag-isa. Inutusan na ng pinuno ng tulisan na patayin na ang ating bida, samantala habang lumalapit na ang mga tulisan binilang ni Henry silang lahat kasama na ang pinuno. Ngiting mayabang na sinabi ng pinuno kung nababaliw na ba si Henry dahil nagbibilang pa ito kung ilan silang lahat kung malapit na siyang mamatay. Ngunit sa isang kumpas ng kanyang daliri, lumitaw ang mga bula ng tubig sa paligid ng ulo ng mga tulisan, dahilan upang mawalan sila ng hangin at mahimatay. Pati ang pinuno ng tulisan ay hindi nakaligtas, gayunpaman mapalad siyang nakawala mula sa bula ng tubig at bumagsak ito sa lupa. Bumuo si Henry ng isang higanteng bola ng apoy sa kanyang palad. Nang makahinga na ng sapat na hangin ang pinuno ng tulisan ay napansin niya agad si Henry. Tinutok niya ito sa pinuno ng mga tulisan na nanginginig sa takot. Sa ilang iglap, malakas na sumabog ang bolang apoy na tumama sa mga kakahuyan. Binalaan ni Henry sila na huwag nang bumalik, at kung hindi ay personal niya silang ipapadala sa kabilang buhay, sa tindi ng takot ay umiyak ang pinuno ng tulisan at naihi sa kanyang salawal. Makalipas ang ilang sandali nagising na ang lingkod ni Henry. Nang magising si Cole, nagulat siya at tinanong kung nasaan ang mga tulisan, ngiting tugon ni Henry na ang lahat ng mga tulisan ay naglaho na. Hindi makapaniwala si Cole at naupo na lamang sa lupa, hindi makapagsalita. Inutusan siya ni Henry na tingnan ang kanilang mga alahas upang siguraduhin wala ni isa ang nawala bago sila bumalik. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa asyenda ng mga Morris. Nang makapasok na sa loob muling binilang ni Cole ang mga alahas sa loob ng isang bag na dala niya. Matapos mabilang sinabi niya kay Henry na ibabalik niya na ulit ito,
Panunuksong tinanong ni Henry sa kanyang lingkod kung wala ba siyang binulsa kahit isa sa mga alahas. Nagalit ang lingkod sa sinabi ni Henry at mariing itinanggi ito, sabay sabing hindi pa siya kailanman nagnakaw at wala siyang balak gawin iyon. Makalipas ang ilang sandali, pumunta si Henry sa kwadra upang ibalik ang kanyang kabayo na si Jade. Nang makapasok ay doon napansin niya ang tagapamahala, nakita niya ang isang matandang lalaki at sa paggalang ay tinanggal nito ang kanyang sombrero at yumuko sa kanya. Naisipan ni Henry na suriin ang kalagayan ng kwadra, ngunit may pag-aalinlangan ang matandang tagapamahala at tinanong kung sigurado ba siya sa gagawin niya. Samantala, nagkamalay na si Kevin mula sa pagkatalo niya kay Henry. Tinanong niya ang kanyang ina kung ano ang nangyari sa kanya, subalit naramdaman niya ang sakit ng katawan at naalala niyang natalo siya kay Henry. Ang kanyang ina, na nakaupo sa harapan niya, ay galit na sumisigaw at pinagalitan siya dahil sa kanyang pagpapabaya sa pagsasanay at sa pagkatalo niya sa kanyang kapatid na wala namang talento. Napapukpok ang ina niya sa dibdib matapos ilabas ang kanyang galit. Nanginginig na lang bigla si Kevin at tagaktak ang kanyang malamig na pawis, hindi siya makapaniwala sa nangyari na natalo siya ng kapatid niyang tamad magsanay, hindi niya matanggap ang pagkatalo dahil nagsanay siya ng husto araw-araw. Balik sa eksena sa kwadra, ininspeksyon ni Henry ang loob ng gusali at pati na ang mga kabayo, ipinakita ng tagapamahala ang 2 kabayo na nasa kulungan na pagmamay-ari ni Baron Hans at ni Kevin. Inis na napagtanto ni Henry na mukhang maayos ang kanilang mga kabayo, hindi tulad ng kanya na payat at mukhang may sakit. Dahil dito, nagalit si Henry at tinanong niya sa matanda kung nasaan ang kulungan ng kanyang kabayo. Itinuro ng tagapamahala ang dulo ng kwadra at sinabi niya kay Henry na doon ito nananatili. Laking gulat ni Henry nang makita niyang hindi ito isang maayos na kulungan kundi isang wasak na sulok na may sirang mga tabla at basa pa ang sahig, at sa tingin ni Henry na halatang hindi man lang inalagaan ng maayos ng tagapamahala ang kanyang kabayo. Humarap siya sa matandang tagapamahala at sinabi na ang pangalan ng kanyang kabayo simula ngayon ay Jade, at galit na sinabi na palalagpasin niya ito sa unang pagkakataon, ngunit mula ngayon, dapat niyang alagaan ng mabuti ang kanyang kabayo. Yumuko ang matanda at may lungkot sa mukha, nangakong aayusin niya ang kanyang asal at sisiguraduhin niyang aalagaan si Jade. Bago umalis sa kwadra, pinaalala rin ni Henry na huwag ding kalimutan ang mga kabayo ng kanyang ama at ni Kevin, sinabi niyang babalik siya para suriin ang mga ito at kung ang 3 kabayo ay wala sa pambihirang kondisyon ay hindi siya magdadalawang isip na parusahan siya ng matindi. Takot na tumugon ang matanda sa kanya na sinabing sisiguraduhin niya ito na nasa kondisyon sila. Nang dumating ang gabi, nagtipon ang pamilya sa hapagkainan. Habang may nakahain na pagkain at kandila sa mesa, nagtanong si Baron Hans kay Henry kung gusto nilang mapag-usapan ang tungkol sa sinabi niya kaninang umaga. Pagkatapos humigop ng tsaa, sumagot si Henry na wala siyang problema roon. Tiningnan niya si Ginang Morris para alamin ang kanyang opinyon. Nagpahayag ng inis si Ginang Morris halatang hindi masaya at sinabing wala namang halaga ang kanyang opinyon, hahayaan na lang silang dalawa na mag-usap. Tumayo siya at nagdahilan para umalis, pagkatapos ay pinagmamasdan ni Henry at ng kanyang ama si Ginang Morris na nayayamot papalabas ng silid. Tumingin si Baron Hans nang may galak kay Henry at tinanong kung kailan pa siya natutong humawak ng espada, at hindi man lang niya sinabi na ganoon pala siya kagaling dahil hindi niya ito kailanman nakitang nagsasanay noon. Tumugon si Henry sa kanyang ama na hindi siya magaling sa espada bagkus, tinuruan niya lang ang mayabang na kapatid sa tamang asal. Natuwa ang Baron sa sagot ni Henry at napahalakhak at tinanong kung gusto ba niyang pumasok sa akademya. Sinagot lang ni Henry na pinag-isipan niya ito, at sinabi na mas mabuti kung ang nakababatang kapatid na lang niya ang ipadala sa Swordmanship Academy. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang ama naguguluhan kung bakit pa bago-bago siya ng desisyon. Inamin ni Henry na hindi siya umasta ng tama noon, at dahil sa laban nila ni Kevin ay ginawa siyang mag-isip ng matagal at mabuti na dumating sa desisyon na ang kapatid na lang ang ipadala.
Idinagdag din niya na malinaw na kulang pa ang kakayahan ni Kevin at karapat-dapat siyang makapasok sa akademya. Seryosong boses na sinabi ng kanyang ama na dalawang magkaibang bagay ang sinasabi niya mula kaninang umaga, na sinabi na mas karapat-dapat siya kesa kay Kevin noong bago pa sila maglaban. Humingi ng paumanhin si Henry na kasalanan niya at hindi siya nag-iisip ng maayos, pero ayaw niyang pumunta si Kevin sa akademya ng libre, at meron siyang ibibigay na isang kondisyon para sa kanya. Nagtanong ang kanyang ama kung ano ang ibig niyang ipabatid. Ipinaliwanag ni Henry na binibigyan niya siya ng pabor sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa lugar ng akademya, ngunit hindi niya basta-basta ibibigay na lang kay Kevin ang malaking oportunidad na yun sa kanya. Tinanong naman ng ama niya kung ano ang kanyang imumungkahi. Nakangiting iminungkahi ni Henry na gusto niya itong bigyan ng isang simpleng pagsubok, at kung pupunta si Kevin sa kanya para itanong ang desisyon tungkol sa akademya, ay gusto niyang ipasa ng ama ang desisyon na yun sa kanya at papuntahin sa kanyang silid. Napabuntong hininga ang Baron sa malaking pagbabago ng kanyang anak at sinabing susundin niya ang kahilingan nito. Masayang nagpasalamat si Henry sa kanyang ama. Idinagdag din niya na narinig niyang nawala na ang mga bandido sa daan ng mga mangangalakal. Nagulat ang kanyang ama sa sinabi niya at hindi makapaniwalang lumisa na ang mga mailap na bandido at galit na tinanong kay Henry kung totoo ba ang mga sinasabi niya. Sinabi ni Henry na yun ang sinasabi ng mga mangangalakal sa kanya, kaya't nagdesisyon ang kanyang ama na magpadala ng mga tauhan kinabukasan para tiyakin kung totoo ang mga iyon. Matapos ang pag-uusap nila ng Baron, nakatayo sa loob ng kanyang silid at nakatingin lang sa labas ng bintana si Henry. Naghihintay siya kay Kevin at umaasa siyang hindi ito nagbago ng isip at sumusuko sa pag-aaral sa akademya. Maya-maya, may maingat na katok siyang narinig. Tinanong kung sino yun at nang malaman na si Kevin ang nasa likuran ng pinto ay pinapasok niya ito. Nag-aalangan man, sinabi ni Kevin na inutusan siya ng kanilang ama upang pag-usapan ang tungkol sa pagpasok sa akademya. Nag-init ang ulo ni Henry at pinagalitan ang kapatid dahil sa pabulong nitong boses. Tinawag itong hindi marunong magsalita ng maayos tulad ng isang tanga. Mariin na tinanggihan ni Kevin ang sinabi ni Henry na hindi siya tanga. Galit na sinabi ni Henry na kailangan niyang magsalita ng maayos sa pagkakataon na ito, at tinanong kung ano ang sinabi sa kanya ng kanilang ama. Natakot si Kevin, hindi siya makapaniwala kung gaano nag-iba ang kanyang kapatid. Hindi na siya sigurado kung ang taong nasa harap niya ay ang dating Henry Morris. Pinilit niyang kumalma, yumuko, at humingi ng tawad sa kanyang kuya. Tinanong ni Henry kung tungkol saan ang paghingi nito ng tawad. Nais niyang humingi ng paumanhin para sa kanyang mga nakaraang aksyon at naging napakawalang galang sa kanya, at para din sa paghamon sa kanya nang hindi alam ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga kasanayan. Nagulat si Henry na marinig ang mga salitang yun mula sa kanyang kapatid. Sinabi niya kay Kevin na maaaring hindi na siya papasok sa akademya at napagpasyahan niyang ibigay na lang ang pwesto kay Kevin. Idinagdag din niya na hindi sila maaari na sabay mag-aral dahil masyadong mahal ang bayad sa matrikula sa pagpasok sa akademya. Sinabi ni Henry na bibigyan niya si Kevin ng pagkakataon na makapasok, ngunit may isang kondisyon. Mabilis na sumagot si Kevin, mapagpakumbaba niyang tatanggapin ang anumang iyon at gusto niyang malaman agad kung ano ang kondisyon. Pinaalala ni Henry sa kanya na huwag magmadali, tinanong niya kung alam ba nito ang tungkol sa teritoryo ng Vernhelm. Sinabi ni Kevin kay Henry kung tinutukoy niya ba ang tungkol sa mga lupain sa Hilaga. Ipinaliwanag ni Henry na may negosyo siyang dapat asikasuhin sa lugar na iyon, at gusto niyang si Kevin ang pumunta sa halip na siya. Nagtanong si Kevin kung anong negosyo ang mayroon siya sa lugar. Pinaliwanag ni Henry na may isang bulaklak na tinatawag na green crow flower na tumutubo roon na isa sa mga espesyalidad sa teritoryo ng Vernhelm at kailangan niya ang bulaklak na yon, pero hindi siya makabili mula sa mga mangangalakal dahil sa mga tulisan. Tinanong ni Henry si Kevin kung kaya ba nitong pumunta roon upang direktang kunin ang bulaklak sa lugar. Kaagad na sumagot si Kevin na kaya niya ito at iyon ay napakasimpleng bagay lang para sa kanya.
Seryoso na sinabi ni Henry na hindi pa niya tapos ipaliwanag ang lahat. Sa kanyang isipan, iniisip na niya ang kanyang plano ng paghihiganti, kailangan niya ang green crow flower sa lalong madaling panahon. Binigyan niya si Kevin ng 6 na araw at dapat niyang ibigay ang mga ito sa kanya sa loob ng 6 na araw. Nag-aalinlangan na inisip ni Kevin ang hamon na napaka-imposible, at kung iyon ay sa loob ng 6 na araw ay alam niyang kakailanganin niyang tumakbo ng buong bilis na hindi maaaring tumigil para magpahinga. Tumalikod si Henry, sinabi kay Kevin kung nahihirapan siya ay huwag na itong gawin. Inunat ni Kevin ang kanyang kamay na hindi yun ang punto. Napilitan si Henry alang-alang sa binigay na pabor sa akademya. Sinabi niya na tiyak na gagawin niya ito at wala siyang balak na sumuko sa oportunidad na binigay ni Henry sa kanya.